If you want to walk with God, you must believe God exists. Kaya hindi na tayo nasasaktan sa mga panlalait. Yung pagbabago, nagsisimula sa loob. Dapat nakikita sa labas. Praise God. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Pinuluwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan at hinihingi namin ang kapatawaran ang aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang ang lahat ng mga may karamdaman at may sakit ay inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng mga pinaghihinaan at nalulumbay inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema inyo pong tugunin at ang lahat ng aming mga pangangailangan inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo po ang aming pakikinig sa inyong mabuting balita at higit sa lahat. Pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, pagpapala at kapangyarihan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark, chapter 9, verses 42 to 50. And if anyone causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to be thrown into the sea with a large millstone tied around his neck. If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life maimed than with two hands to go into hell, where the fire never goes out. And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life crippled than to have 2 feet and be thrown into hell. And if your eye causes you to sin, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with 1 eye than to have 2 eyes and be thrown into hell, where their worm does not die and the fire is not quenched. Everyone will be salted with fire. Salt is good. But if it loses its saltiness, how can you make it salty again? Have salt in yourselves and be at peace with each other. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may 2 kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may 2 paa na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata kaysa may 2 mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin. Ngunit kung mawalan ng lasa, paano ito mapaaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. To God be the glory.
Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda at pinagpalang gabi sa inyong lahat. At tawagin na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike Z. Velarde. Find your partner. Find your partner. Unang sasabihin mo sa partner mo, walk with God. Walk with God. 1 plus 1. Walk with God. Pangalawa, every day. Every day. 1 plus 1. Walk with God. 3 plus 3. Every day. Anong huling sasabihin nyo? Ha? Let's go. Let's go. Ulitin nyo nga. Let's go. 1 plus 1. Walk with God. 3 plus 3. Every day. 7 plus 7. Let's go. Purihin ang Panginoon. Okay, taas ang kamay. Sabi lang ko 3, ano sasabihin nyo? Ha? Ano? Sasabihin nyo, ngayon na. Okay? Ngayon tayo magsisimulang lumakad sa harapan ng Diyos, kasama ang Diyos. Amen ba? 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay? Handa na ba kayo? Ito nga pala, tandaan nyo. Pag sinasabi ni Brother Rene o sino man ang ating nauuna, I have good news for you, ang sasagot nyo, purihin ang Diyos. Sabihin nyo nga, sapagkat the good news is coming from Him. Amen ba? Pag sinabing good news, galing yan sa bibig ng Diyos. Pag sinabing bad news, saan galing yan? Ha? Diyan sa katabi mo. Okay? Now, pag-araw ng Martes, ito po ay para sa mga tinawag para mamuhay na kasama ang Diyos. Amen ba? Pero bago tayo makapamuhay na kasama ang Diyos, dapat kilala natin siya. Ang tanong ko sa inyo, kilala niyo ba ang Diyos? Sino nagsasabing kilala niya ang Diyos? Talaga? According to Mark, chapter 9, verses 49 to 50, everyone will be salted with fire. Salt is good, but if it loses its saltiness, how can you make it salty again?
Have salt in yourselves and be at peace with each other. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung mawalan ng lasa, paano ito mapapaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Asin. Tatanungin ko iyo, nawawalan ba talaga ng alat ang asin? Ha? Wala pa akong naranasan na asin na wala ng alat. Natutunaw. Amen ba? Pero mawala ng alat ang asin, hindi na asin yan. Amen ba? Ibig sabihin yan, walang dapat Kristiyanong nahihiwalay kay Kristo at hindi natutulad kay Kristo. Sapagkat ang sasabing Kristiyano, kaisa at kasama niya si Kristo. Amen ba? Sabi dito, ang aking everyone will be salted with fire. Ano ibig sabihin yun? Ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy at magiging asin. Nakakita na kayo na nag-aasin? Itong dakong ito ng Ambel, dati asinan ito. Pag summer, nakikita ko dyan ang mga asin. Yung dagat na pumapasok dito, binibilad sa araw, nag-evaporate yung tubig, naiwanan yung asin. At maputi ang asin. At anumang pagkain na walang asin, walang lasa. Walang lasa. At kapag ang inyong niluluto o kaya ang inyong itinatagong isda ay walang asin, nabubulok. Nabubulok. Ang isang katangian ng asin ay nagpipreserba, nag-iingat para hindi mabulok, nagpapahaba ng buhay. Iyan ang katayuan ng isang Kristiyano daw. Kung wala ang Kristiyano sa mundo, bulok na ang mundong ito. Bulok na, matagal nang nawala. So, maging asin tayo. Para tayo maging asin, kailangan mabilad tayo sa araw o sa mga insulto at panglalait ng taong mundo dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. What is yung insult? Pag dinagdagan mo, insult. Insulto. Insulto. Dahil sa pang-iinsulto sa atin, lalong lumalabas yung ating pagiging Kristiyano. Amen ba? Hindi tayo umuurong, hindi tayo nababawasan, kundi lalong tumitibay ang alat natin. Diba? May narinig ba kayong sabing, may alat pa ba siya? May alat ka pa ba? Kayo tanungin ko, may alat pa ba kayo? Dapat mayroon. Now, there are certain things I'd like to share with you if you really would like to walk with God every day. First, know that to walk with God means to consider our personal relationship with the Lord Jesus Christ. If you want to walk with God, you must believe God exists and you must be able to relate with Him. Magkaroon ka ng hindi lang paniniwala, kundi relasyon. Remember, God is a person. Kailangan may relasyon ka sa Kanya. For example, may mga sumasama sa akin sa jogging, no? Kung hindi ko kilala, siyempre, mangingilag ako.
No? Pero kung kilala, body-body kayo. Sabay kayo sa paglakad. Naamoy ka niya, naamoy mo siya. Naamoy niya ang pawis mo, naamoy mo ang pawis niya. Nagkakaisa kayo. Amen ba? So, sabi sa 2 Corinthians 5:14-21, "For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again." So, kung tayo naniniwala na siya'y namatay para sa atin, patay na rin tayong kasama niya. Kaya hindi na tayo nasasaktan sa mga panlalait ng iba. Patay ka na eh. Mayroon bang patay na nasasaktan? Hindi ka na manipis ang iyong balat sa mga sasabihin sa iyo. No? Ito po ay mensahe para sa lahat na tinawag at naglilingkod. Kung gusto natin maging kalugod-lugod ang ating paglilingkod sa Diyos at tayo naman ay gantimpalaan ng Diyos sapagkat walang ginagawa ang taong mabuti na hindi ginagantihan ng Diyos. Ginagantimpalaan ng Diyos. Yung inyong pagpalakpak na yan, may gantimpala yan. Yung inyong pagparito, ipinagpaliban yung ibang bagay para lang kayo makarating dito at makarinig. Kayo naman nakikinig sa inyong mga cellphone, whatever it is, sa internet, no? Sa halip na kayo makinig kung anong balita, ito ang inaabangan ninyo, iyan ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Iyan ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Ito tandaan nyo, hindi ko man kayo makilala, kilala tayo ng ating Diyos. Amen ba? So, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. So tayo ay nabubuhay hindi na para sa ating sarili, kundi para sa Kanya na namatay para sa atin, para tayo magkaroon ng buhay. So from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. So tayong mga tumanggap kay Kristo ay hindi na dapat mabuhay para sa ating sariling interest. Amen ba? Sapagkat kapag tayo ay nabuhay sa ating sariling interest, kaunting diferensya, magbubuntalan tayo. Amen ba? So, tayo ngayon ay daluyan ng pakikipagkasundo ng tao sa Diyos. Sapagkat maliban na tayo ay makipagkasundo sa Diyos, hindi tayo maaring mamuhay na kasama ang Diyos. Amen ba? Tatanungin ko kayo, gusto niyo talagang mamuhay na kasama ang Diyos? To work what God means to live with God with us all the time. Kaya sabi nga sa isang nabanggit ko sa inyo, it's no longer God with us, but God in us. Ang Diyos na sumasa atin. Tayo naman ay sumasa Kanya. Kaya ang Diyos at tayo ay hindi na dalawa. Tayo ay iisa na.
Kumbaga sa lalaki at babae na nagpakasal, hindi na kayo dalawa. Isa na kayo. Isa na inyong damdamin, isa na inyong layunin. Nagkakaisa kayo ng isipan, nagkakaisa kayo ng saloobin. Pag kayo nagkaganon, wala kayong hihingin sa Diyos na hindi sa inyo ibibigay. Amen ba? Sa totoo lang, kayo ba'y naniniwalang may Diyos? Naniniwala ba kayong kasama nyo ang Diyos? Ngayon, kung naniniwala kayong kasama ng Diyos, magagawa nyo bang yung asawa ng ibang asawa patulan mo? Ha? Magagawa mo bang ikaw na isang preacher, yung isang member sa choir na walang malay, may asawa ka na, patulan mo at anakan mo? Ha? Insulto sa Diyos yan. Hindi ko man kayo nakikita, tatandaan nyo nakikita kayo ng Diyos. Amen? So mula ngayon, tayong lahat sa gawain ito ay lalakad na kasama ang Diyos. So, ibawat isa sa atin ay magtitinginan para sa ating sariling kapakanan. You care for each other. Don't let someone among you go astray. Kailangan nagpapaalala kayo. Ngayon kung hindi makikinig sa inyo, dalhin nyo sa inyong nakatataas. And ultimately, dapat makarating sa akin. Sapagkat may lumapit sa akin na ang balak na ng ama ng bata na pinagsamantala ng isang preacher ay umuwi dito at patayin yung preacher na yon. Kako hindi ko alam yan. Bakit hindi nyo sinabi sa akin? Natatakot, nahihiya sila. Kako mali yun. Mali yun. Hindi kayo makakatulong. Sana sa umpisa pa lang, nang ginagawa nyo, nakarating na sa akin. There are many ways in doing that. This time, I will no longer allow anybody to do some monkey business in this ministry. You are out. Once you do not listen and you do not follow the omnibus code of this ministry, mayroon pong binigay sa akin Espiritu Santong patakaran sa ministeryong ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako may akda ng ministeryong ito. Ako'y tinawag lang upang ito'y pamunuan. Wala akong tinayo ni isang cell group o chapter sa ministeryo ito. Hindi ko maangkin ang ministeryong ito sapagkat hindi sa akin ito. Kung sa akin ito, matagal ko nang sinarhan ito. Matagal ko nang iniwan ito. Sapagkat hindi naman lahat na naririto, napaparito ay kumbaga sa trigo. May mga dawag talagang sadya. Kaya hindi man natin mahuhulaan o masasabing ito'y dawag sapagkat hindi pa namumunga. Pag namunga ang kanyang gawa, makikita mong dawag siya. Nung una, naging maluwag po ko, natatandaan nyo, pinabalik yung gustong bumalik, sa pag-asang magbabago sila. Mayroon naman talaga nagbago. Talagang may desire na magbago at sumunod at lumakad sa kalooban ng Diyos. Subalit mayroon talagang sadyang hindi. Ang sabi sa Biblia, kaya ko po hindi sa pabor pero hindi ko kontra sa ginagawa ng ating Pangulo ngayon. Bakit? Tama lang siya. Tama lang siya. Sapagkat sabi sa Biblia, noon sa mga Hudyo, ang salot ng lipunan ay dapat dalhin sa pintuan ng bayan at batuhin hanggang sa mamatay. Patayin para hindi na makahawa. Amen ba? At ang droga po ay isang sumisira ng utak ng tao at sumisira ng templo ng tao. So hinahawa ang lahat. Wala pong pangulong nangahas
nagawin ito sapagkat, well, Kristiyano. In fact, for that matter, this is really something that the church has to think about. I have not spoken on this for quite a long time, but it is now time. No? I, of course, do not approve of every word that Duterte says. No? But at least he is a man of guts. He has declared war against drug. Sinabi niya sa akin yun, he will do it. Because this is really salot ng lipunan. Nakita niyo? Salot ng lipunan. Ngayon, hindi naman ako sang-ayon na patayin lahat yan. May tungkulin po tayo na bago patayin yan, dalhin natin sila isa-isa sa paanan ni Kristo Jesus. Sapagkat si Kristo po lamang ang makapagbabago ng isipan at kalooban ng tao mula sa masama sa pagiging mabuti. Lahat tayo ay malikas na kasamaan. Ako, I have two extremes of my character. I can be the worst of sinners, but I can be a holy man also. Tatanungin ko kayo, anong gusto niyong gawin ko? Maging masama o maging mabuti? Sino sabi maging mabuti? Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Kasi, kanina may rumapit din sa akin, nagkukwentuhan kami, mga nasa abroad dito. So at one time, mayroon po ko ditong nabanggit na hindi ko dapat banggitin. So ito ko'y naukol sa gawain sa ibang bansa. At ukol sa isang manggagawa na may sinabing laban sa akin. O hindi naman exactly laban, pero hindi ko pinapansin noon yun. Pero sa isip-isip niya, nagsasamantala ang aking pamilya sa gawain ito. Which is not true. Pinagpawisan namin lahat ang aming kinakain at ang aming dinadamit at ang aming iniinom. To the less centavo of your of offering you dito sa ministry ito, nakakarating sa dapat maritinan. We are saving souls. We are not buying souls. We are saving every lost soul through this microphone. Amen ba? Through the XXI radio. And that is not peanuts ang gastos dyan. Sa television, ganun din. Sa mga gamit natin, everyone, di ba? So, I'd like you to journey with me in this ministry. Walk with God. And God will be with us. Noong naalala ko nung kasalukuyang ako po'y talagang sinisiraan sa ministry ito, isa sa mga kilalang commentator sa radio at television, nagtanong sa akin sa isang interview, hindi ko babanggit ang pangalan niya, kilalang kilala siya. Ang sabi niya, totoo ba, Brother Mike, ang nababalitaan namin, na kapag may taong nanlait sa iyo o may sinabi laban sa iyo, ang taon yung namamatay. Kako, hindi ko alam yan. Ang taong yun ay nagkakasakit, sinasalot sa buhay, kako, hindi ko alam yan. Sabi lang siguro nila noon. No? Ito, yung kausap ko, sabi niya, alam mo, Brother Mike, nagulat kami nang banggitin mo yun. Sapat alam namin dito sa amin nangyari yun. Nang banggitin niyo po yun, 1 month na pong namatay. Kamamatay lang po niya sapagkat mula nang ginawa niya yun o sinabi niya yun sa inyo, nag-deteriorate na yung kanyang health. Nagkaroon siya ng sakit na cancer. Hanggang sa nung mabanggit niyo, kasi may ilang taon na nakaraan noon, bakit niya nabanggit niyo yun?
although mo pinangalanan, alam naming dito yun ang galing yun. Nang bagatin yun, sabi niya, isang buwan na po siyang namatay. Ang sabi ko, baka kako siya yung nagpaalala sa akin to warn everyone not to do that again. Amen ba? Kaya niloob kong pasimulan ang ating lakad na ito sa tama. We are all sinners. Totoo yan. No? Pero sa totoo lang, kung tatanggapin natin si Jesus na ang buong puso at isip sa ating sarili, hindi natin pwedeng gamitin na ako'y tao lamang. Mahina ako sa tukso. Bakit? Kasama mo na ang Diyos. Amen ba? Hindi ka na nabubuhay para sa sarili mong hangarin, sa sarili mong emosyon, sa sarili mong isipan. Ikaw ay nabubuhay, ang katawan mo, ang isipan mo, ang kamay mo, ang puso mo, ang nguso mo ay ginagamit ni Kristo. Dapat iyon ang mangyari. Amen? At kapag ang yun ang mamayani sa atin, tatandaan nyo ito, kahit mamamatay na, pag kinausap mo, mabubuhay yan. Mahalaga ang sasabihin mo sa Kanya. So, tayo asin, kumbaga. Yung isang taong wala ng kalasala-lasa ang buhay, gusto nang magpakamatay, bigyan natin ng lasa. Amen ba? Magkakabuhay yun. Magkakabuhay yun. So, to all of you who are called, maaari kayong member ng council ng inyong chapter, maaring member kayo ng choir, no? Or whatever ministry you are in, tatandaan nyo, once you become a member of a certain ministry, maging food ministry yan, you are worthy to serve. Naroroon ka sapagkat ikaw ay tinawag ng Diyos. And you've got a very, very important role to do. You are supposed to be a role model. Titingalain ka na ng tao. Hindi balo yung mga attender lang, di ba? But the moment you do something, titingnan ka ng tao, hindi pwede yung pare-parehas lang. Pare-parehas lang. Kung ang ministry nyo ito pare-parehas lang, wag na tayong magpagod. Ako'y naniniwalang hindi pare-parehas. Iisa ang Diyos, pero ang tao hindi pare-parehas. Bakit? Iba-iba ang ating pagkakilala sa Diyos. Iba-iba ang ating pagtanggap sa Kanya. Karamihan, don't get me wrong, ang ating pagtanggap sa Kanya because of our personal interest, mayroon tayong gustong makuha sa Diyos. Hindi para tayo makapaglingkod talaga sa Kanya. Nasusundan niyo? So, I'd like you to read the Omnibus Code I wrote, I think, on the third year of this ministry, doon sa after the Folk Arts Theater. No? Nandun po yung patakaran, mission, vision, guideline, sino ang pwedeng maglingkod, sino ang hindi pwedeng maglingkod. Ang Diyos, nagpalabas din ng patakaran. Diba? Bakit? Kasi gusto niya maayos ang buhay natin dito sa lupa. Kaya siya nagmalabas ng utos. You want to walk with God? Know the commandments of God. Ang unang utos na pinalabas ng Diyos, bago lumabas ang 10 tinatawag na 10 commandments, mayroon na pong konstitusyon kumbaga sa atin. Bago lumabas ang mga batas na ginagawa ng Kongreso, mayroong pinagbabasehan silang basic law or constitution. Doon.
You will see it in Genesis. Makikita nyo, pagkatapos lalangin ang babae at lalaki, pinagpala sila ng Diyos. At sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Pamahalaan nyo ang mga isda sa karagatan, ang mga ibon sa himpapawid, at ang lahat ng may buhay na aking nilikha. Pamahalaan ito at inyong pagyamanin. Binibigay ko sa inyo bilang inyong pagkain lahat na bungang kahoy na mayroong butil. Yan po nasa Genesis. No? Pagkatapos, ang sabi niya, ang ginawa ng Diyos, kung babalikan natin, gumawa siya ng halamanan, garden. Kaya sabi ko sa inyo, God's favorite hobby is gardening. Then in the cold of the day, pagdating ng malamig na ang araw, siguro sa dapit hapon o kaya sa umaga, naririnig ni Eva at Adan ang yapak ng Diyos. At that time, they were walking with God. Naririnig nila yon. Hindi nga lang nila nakikita ang Diyos. Pagkatapos, ginawan sila ng Diyos ng halamanan para kanilang pamahalaan yun. Lahat na halaman, tinatubo ng Diyos. Pero ang sabi niya sa tao, pagyamanin nyo yan. Para sa inyo yan. Take full control and dominion or management of all these things. It is food for you. In other words, ang buong sandaigdigan nasa pamamahala ng tao. Kung ito man ay nasisira dahil sa kakulangan o katakawan ng tao, ng ilan. Now, bakit palakas ng palakas ang bagyo ngayon? Bakit palakas ng palakas ang baha ngayon? May mga dakong dati hindi binabahayan, ngayon binabaha na. Bakit? Kalbo na ang mga bundok. Kalbo na ang mga bundok. Amen ba? Hindi dapat tayo nagkukulang ng anuman. Hindi tayo dapat nagkukulang ng anuman. Ngayon, ang ginagawa ng mga mambabatas, dahil sa kakulangan ng alaman, anong solusyon? Patayin ang tao. No? Ipagbawal ang panganganak. Bigyan ng sangkap ang mga bata para hindi magkaanak. Anong pinadidistribute ng gobyerno ngayon? Kondom. Para ano? Para ano? Para ano? Para gamitin. Para gamitin. Why distribute all those condoms? For nothing? That's foolishness. Para gamitin. Ano ang ginagawa? Tinuturuan ang tao ng mali. Maling pamaraam. Pero ang Diyos, ang bawat tao, tatandaan nyo, nilikha ng Diyos na perfecto. Mayroon tayong pananggalang sa sakit. Mayroon tayong pananggalang sa lahat ng masama. The body itself has a perfect immune system against cancer, against any kind of sickness. But this immune system has been disturbed or has been destroyed. Why? From lack of knowledge. Yung soft drinks, ginawang tubig. Basic na basic sa tao, tubig. Karamihan ng tao nagkakasakit dahil nade-dehydrate. Nasusundan niyo ba? Pag kayo ay mahinang-mahina na, maluban ang sakit, tatakbo na sa ospital, anong unang ikakabit sa inyo? Ano yung dextrose na yun? Tubig. Para ma-replenish right away yung nawalan tubig sa ating katawan at yung mga nanunuyo ng ugat, nawalan na makaraan na dugo,
mabuhay. Kasi pag wala na makaraan na dugo sa ating mga ugat, sasakit ang ulo mo, sasakit ang tuhod mo, magsisimula ng sumakit ang lahat ng parte ng katawan mo hanggang sa naghoramintado ka na. Amen ba? Susundan nyo? Ang salita ng Diyos ay ang equivalent niyan tubig. Kaya sa taong hindi nakikinig ng salita ng Diyos, parang katawan na natutuyuan ng tubig. Nadi-dehydrate. Kaya katawan at kaluluwa, unti-unting nang lulupaypay. Amen? Ito, nabanggit ko ng Sabado pero hindi ko po diniin. Baka hindi pa gaanong maunawaan. Pero sa inyong mga manggagawa, mga tinawag, dapat maunawaan ito. Ang tanong ko ay, ano ang unang nakita ni Eva at ni Adan nang kumain sila ng bawal na bunga? Ano? Lakasan nyo. Hubad sila. Pero sabi sa Biblia, talaga naman hubad sila from the beginning. Ang tanong ko ngayon, paano nalaman nilang hubad sila? Paano? Alam mo, nakasagot sa akin ng tama niya, Sister Belen. Sabi niya, alam ko. Anong alam mo? Bakit nalaman ng hubad sila? Sapagkat nakita ni Adan yung bukol sa dibdib ni Eva. Totoo hindi? Pero sabi sa Biblia, from the beginning hubad sila. Ba't hindi lang nakikita yon? Wala pa silang malay. Wala pa silang kaalaman ng mabuti at masama. Ayaw sana ng Diyos na magkaroon ang tao ng kaalaman ng mabuti at masama. Alam niyo kung bakit? Hindi naman yung mabuti ang gagawin kundi yung masama Diba? Ano sa tingin niyo na makita niyo mas mabuti ang dumasok sa isipan niya? Sagot. Masama o mabuti? Sino nagsasabi masama? Sino nagsasabi masama? Sasabihin masama kasi masama ang iniisip nyo. Hindi masama yung nakita ni Eva, ni Adan. Diba? So nag-umpisa siya, sabi niya, uy, ang ganda mo pala. Baron ka palang bukol dyan. I appreciate. You listen to this sapagkat dadalhin ko kayo sa importanteng aral tungkol dyan. Ano naman kako ang nakita ni Eva kay Adan? Ano nakita? Nakakita kayo ng baseball? Nakakita kayo ng baseball? Yun ang nakita ni Eva. Hindi masama ang nakita ni Eva. Ay, sabi niya, may laruan tayo. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Ito na pangaral doon. Kung kayo nag-react negatively, masama ang iniisip nyo. You see? Diba? Tatandaan nyo, walang ginawa ang Diyos na masama. Lahat mabuti at makabubuti. Amen ba? But here is the point. No? Marami naman talaga silang pwedeng makita na mabuksan yung kanilang paningin. Diba? Maaring nakita dapat nila yung puno ng yung puno ng kahoy na nagbibigay buhay. Magkatabi yung pala Binalikan ko ang Genesis, magkatabi yung tree of knowledge of good and evil and the tree of life. Hindi pinagbawal ng Diyos sa tao
na kumuha ng bunga at kumain ng bunga ng tree of life. Sapagkat para sa kanila yon. Pero itong nasumpungan ko po doon, pagkatapos na magkaroon sila ng knowledge of good and evil, ito ang sinabi ng Diyos, tulad na natin sila. Katulad na natin sila, alam na nila ang mabuti at masama. Doon tayo nakatulad sa Diyos. Alam yung mabuti at masama. Ang hindi lang natin matularan, yung gawin ang mabuti. Yung tingnan ang mabuti. Hindi po masama yung nakita niya. Makabubuti po yon. Amen ba? Pero ngayon, sa kapanuhan na natin ngayon, karamihan sa mga bata, hindi na po pinadididi ng ina. Iyon ang purpose po noon. Para yung batang mga supling, doon kunin yung kanilang unang ikabubuhay sa didi ng kanilang nanay. Ano ngayon ang ginagawa ng mga magulang? Sa bote. Kaya yung mga bata lumalaking bote. Mukhang bote, gatas ng kalabaw, gatas ng kambing, kaya amoy kalabaw, amoy kambing. Isip kalabaw, isip kambing. Dapat isip nanay yun. Yose, God has not created anything bad. Neither God created evil. Ang sabi nga ng ibang theologian, there is no evil if there is no good. Evil only exists because of good. I do not agree with that. I said from the beginning, God knows evil existed already. Why? The reason why He prohibited man to eat from the fruit of the tree of knowledge of good and evil. In other words, evil already existed. Hindi nila alam yung masama. No? So, hindi alam ng mga bata ngayon ang masama. Ay, binigyan mo ng kondom. I guarantee you, 1 year after this condom, marami tayong teenage pregnancies. In America, nang usuhin na ng condom, I read in the papers while I was there a year ago, 14 million a year teenage pregnancies. Bakit? Bago umalis sa bahay, ang high school na babae, ano sasabihin ng nanay? Don't forget your condom. Bilin ba naman yun? You see? And what are you going to do with that condom? So, mali ang solusyon. Mali ang solusyon sapagkat hungkag ang karamihan sa salita ng Diyos. God has already put in us a solid design. Ako po nang ma-bypass, quadruple bypass, may nalaman ko, sinabi sa akin ng doktor. Sabi niya, what we do not understand right now, sabi niya, Brother Mike, ang lalaki mayroon mammary gland na hindi kinakapitan ng any kind of cholesterol. Cholesterol free yun. Sa babae, okay lang yun because nagpapasuso sila. Bakit mayroon sa lalaki? That is already designed by God as spare tire. Alam niya na ang tao ay kakain ng mga pagkain pinagbabawal hanggang sa magkabarabara ang ugat nila. Kung hindi pa ma-alter presyon, hindi pa titigil sa pagkain ng baboy. Bawal sa Biblia ang baboy. Sa totoo lang. Diba? Kung ano ang bawal na pagkain, sa namang gustong kainin ng tao. Nasusundan niyo ba? So, babalikan natin baka makalimutan, bakit nga yung pala ang pinakita sa kanila ng Diyos? Yung kanilang kahubaran. You know why? Because good is coming from there. Doon nagmumula ang buhay. In life is good.
See? But evil has superior knowledge of the thing sa tao. Kaya binabaliktad niya. See? Pinapaging sama yun. Masama yun. Hello? Nakikinig ba kayo? So, hindi pinag-uusapan yan. Ha? Kaya inosente lahat. Bakit? Masama ba yun? Bakit maraming mag-asawang naghihiwalay? Bakit? Ha? Sino sa inyo may asawa na? Sino sa inyong hiwalay sa asawa? Okay. Pag sinabing asawa, kasal po yun, ha? Pag hindi kayo kasal, wag na tawagin mag-asawa kayo. Kayo'y nagsasama lang. Magkasama lang kayo, hindi kayo mag-asawa. Amen ba? Kaya wala kayong pahalaga sa isa't isa. Pero sandali kayo ay kinasal, hindi na kayo dalawa, iisa na kayo. Iyan ang ating kalagayan sa relasyon natin kay Kristo. Kung totoong tinanggap natin si Kristo sa ating puso, sa ating buhay, by faith, then we no longer live as one, as separate from God. We walk with God. Ang ating isipan ay nagiging isipan ni Kristo. Sabi sa Pilipos 2:5, your mindset should be the same as that of Christ. Ang isipan nyo ay matulad sa isipan ni Jesus. Sa isipan ni Jesus, walang masama, walang patay, walang imposible. Amen ba? Sa isip natin, right away, imposible yan. Imposible yan. Brother Mike, tao lang man tayo. Nung una yon, tao lang tayo. Totoo naman yun eh. Diba? Kaya ang taong wala kay Kristo at wala sa kanya ang Kristo, kawawa talaga. Nung wala pa sa akin si Jesus, kawawa ko. Ang yabang-yabang ko noon. No? Ang tanda-tanda ko naman. Nakausap ko kahapon yung mga binilang ko ng lupa niya sa multinational. Lalo isang abogado na bata pa noon, matanda na siya ngayon. Ang sabi sa akin niya, Brother Mike, many years ago, ganyan ka na. Mas bata ka pa ngayon. Ang sabi ko sa kanya, ikaw kasi kako attorney, walang Diyos. Ako, nasumpungan ko ang Diyos. Dati ang Diyos ko, yung pera. Kaya tumatanda ko. Pag ang Diyos ang pera nyo, pag ang pera nyo ang ginawa nyo ang Diyos, tatanda kayo. Una kasi, mabaho ang pera. Totoo, hindi? Pangalawa, nawawala ang pera. Pera-pera lang yan. Kay Kristo, may pera sa walang pera, parehas lang. Kaya sa kay Jesus, wala ka nang hahanap-hanapin pa. Amen ba? Hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na. Hahanap-hanapin ka, Panginoon. Wala na. Hahanap-hanapin ka, Panginoon. Wala na. Hahanap-hanapin Isa ka. pa, wala nang hahanap-hanapin pa. Wala na. Hahanap-hanapin ka, Panginoon. Wala na. Hahanap-hanapin ka, Panginoon. Wala na. Hahanap-hanapin ka, Panginoon. Wala na. Hahanap. Minsan pa, wala nang hahanap-hanapin pa. Wala na.
hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, Hahanap, hahanap, hahanap. hahanap, hahanap-hanapin pa. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. May isang bagay na di magagawa, na di magagawa nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo'y magkakaisa. Ating suliranin ang di makaparang. Minsan pa, magagawa natin ang lahat ng bagay. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. May isang bagay na di magagawa, na di magagawa nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo'y nagkakaisa. Ang suliranin na di makaparang. Minsan pa, magagawa natin ang lahat ng bagay. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. May isang bagay na di magagawa, na di magagawa nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo'y nagkakaisa. Ang suliranin ay di makaparang kung may bagong Purihin ang Panginoon. O may buhay na kayo? Okay, you may be seated. Hindi pa tayo nag-uumpisa. Nasa number 1 pa lang tayo, di ba? Okay. Do you really want to walk with God? Pag tayo ay namuhay na ayon sa kalooban ng Diyos, mababawasan ang ating mga paltos na gawa. Ha? Kadalasan nagsisisi tayo. Ang kasabihan, ang pagsisi daw nasa huli. Ha? Diba? Wala rin sa una. Ang problema, nadahantong tayo sa pagsisisi sapagkat inuunahan natin ang Diyos. See? Inuunahan natin ang Diyos. Hindi, kailangan sabay tayo sa Kanya. Diba? Huwag nating uunahan siya. Kayo ba'y naniwalang may Diyos? Nasaan ang Diyos? Ha? Excuse me. Nasaan ang Diyos? Kung ano ulit tinuturo nyo eh. Ha? Ituro mo katabi mo. Ayan. Nasa Kanya ang Diyos. Amen ba? Nasa atin ang Diyos. Diba? So before we do anything, for that matter, always remember God is with us. Alam naman natin na hindi magugustuhan ng Panginoon yan. The easiest way to walk with God is always to remember God is with us. Bago tayo gumawa ng isang bagay, isang hakbang, unahin nating isipin, teka, magugustuhan ba ito ng Panginoon? Ano ba ang sinasabi ng Diyos tungkol dito? So, kung hindi natin alam ang kautusan at ang salita ng Diyos, papasok tayo doon sa Hosea 4:6. People perish from lack of knowledge. Knowledge of what? Of God's will. Sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga po yung salita ng Diyos, araw-araw, oras-oras, napapakinggan natin. At ating tinatandaan, iyan ang sinabi sa Bibliang gabay ng ating buhay sa ating paglalakbay. Pananampalataya. Amen ba? Hindi sinasabing pagkasama man Diyos, mawawalan ka ng problema. Hindi. Ang sabi sa Salmo 21, kapag may hilahil, ikaw ay kanyang sasamahan. When you are in trouble, I will be with Him, sabi sa English. Kaya sa trouble,
may kasama tayo. Amen? Kaya hindi tayo dapat nadadaig ng trouble na dumarating. Lahat na trouble na pagtatagumpayan dahil kasama natin ng Diyos. Amen? Bibigyan ka ng kakaibang lakas tungkol dyan. Kaya mahalaga yung laging naiisip natin ang Diyos. Amen ba? Second, know that through insults and persecutions, we have been salted like fish, like peanuts, salted peanuts, salted fish. Ano yung salted fish? Daing. Daing. Hindi basta nasisira yan. Kahit itapon-tapon mo yan. Diba? Ganyan ang buhay Kristiyano. Ha? Kahit pinagtatapon-tapon ng iba, pero pag walang-wala na, akin ang andaing. Masarap na masarap ang daing. Amen? So, through insult and persecution, doon tayo dinadarang. Doon tayo hinuhubog sa asin. Kaya tayo nagiging asin ng sanlibutan ito. Amen? Kaya, yung asin, kapag nalasahan ng iba, nagkakaroon ng panlasa yung ibang tao. Amen? Paano mo papalasahan sa iba yung alat mo? Padidilain mo sa iyo? Ha? Sa pamagitan ng mabubuting gawa. Sa pamagitan ng mabubuting gawa. Hindi man sila karapat dapat gawa ng mabuti, ginagawa natin. Tayo lang ang makakagawa noon. Amen? Bakit? Wala na tayo sa sarili, di ba? Daing na tayo eh. Salted peanuts na tayo. Sino siyang gustong makatikim ng salted peanuts? Ha? At tatandaan yan, pag nakakita kayo ng salted peanuts, ito ako. Sabihin nyo, ito ako. Pag nakakita kayo ng daing, ito ako. Ha? Alam nyo, sa totoo lang, paborito ng mga taong wala nang inaasahan kundi ang Diyos, ang daing. Ako yun eh. Yan paborito ko eh. No? Kayo may pera, mayaman, crispy pata. Hamon. Ayun. Mga signature ano yan eh. Ha, diba? Ano naman nangyayari sa kanila? Pagkatapos ng crispy pata at hamon, wala pang 50, tudas na. Pero yung kumakain lang ng asin at saka gulay, no, haba ang buhay niyan. Mahaba ang buhay niyan. Amen ba? At saka yung tao nakipagsa kay Kristo, simple na lang ang lahat. Simple ang buhay, di na pinahihirap. Tingnan nyo. Ito simple lang pa ang filosofiya. Anong kailangan mo sa maghapon? 3 ulit na pagkain, iinom, kung may isda, okay lang. No? Kami ni Sister Belen, yung aming cook, hindi na nag-iisip ng bagong luto. Yun din. Sabi ni Sister Belen kaninang umaga, ano ba ito, Lebe? Ito na naman, pag hindi inihaw, pinirito. Ano ba ito? Wala ka na bang ibang, sabi niya, wala namang ibang ulam dyan, isda eh. Ay, kasi isda yan. Maraming pwede kang gawin dyan, di ba? Di ba? O, iba-iba naman, araw-araw. Palibhasa, hindi naman ka pwede magreklamo. Sa loob-loob na, magreklamo kayo, walang kainin dyan. Kaya ako kain lang. Pero parehas din. Inaabot din ako ng tanghali. Mayroon akong cook sa opisina. Ganon din ang luto. Kayo kako, nag-uusap pa kayong dalawa? Ito nang kinain ko sa bahay, ito pang kakainin ko sa opisina.
Ha? Sabi ko minsan, ito ka kung walang kamatayang... Yung mga disciple na kakasama ko, alam nila yan eh. Sabi ko, yung mga panis, pakain sa disciple. Ganyan na lang kami. So, simple lang ang buhay. Diba? O, tingnan nyo. Diba? Gusto nyo mabuhay na matagal? Ako basta ako naniniwala kung ako'y mabubuhay ng 120 taon. Kayo ba'y naniniwala doon? Una kasi, nabasa kasi Biblia. Ang gusto talaga ng Diyos mahabang buhay. Tignan niyo saan mo, 21, kung pinag-aralan nyo. At sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng... Kita nyo yan? Gantimpala palang mahabang buhay. It's a reward for those who walk with God. Amen? Pero, ang problema, maraming Kristiyano have fallen away. Dito sa gawain ito, bakit? Hindi natagalan yung insulto ng kamag-anak. Sinasabi ng kamag-anak, pinagyayaman mo lang si Bilarde, mayaman na yan. Ang sagot doon, kaya ako dumidikit yung kay Bilarde, kasi mahirap yan yumaman, para yumaman din ako. Amen ba? O hindi ba mayayaman na kayo? Sinong mayaman na? Walang mahirap dito sa El Shaddai. Anyayabang talaga niyan. Diba? Dito sa El Shaddai, makahawak lang Biblia, nagpipreach na. Bihira talaga, no? Kako may nakikinig ba sa inyo? Mayroon naman. Diba? Dumadami naman sila eh. Alala, pag ine-examine ko, hindi ako masagot. Kaya sabi ko doon sa mga profesor, ano ba tinuturo nyo sa kanila? Ha? O, kayo, tatanungin ko, may natututuhan ba kayo dito? Kung kayo may natututuhan, nagbabago ang buhay. Amen ba? Oh. What is God's prescription against worry? Ha? Ayam ng Panginoon na tayo mag-aalala o mabagabag. Kaya laging sinasabi doon sa Biblia, don't worry. So anong solusyon? Alam niyo kung anong solusyon? Gusto niyo malaman? Sa Sabado. Sa Sabado. Malalaman niyo lang. Diba? So ngayon, bato-bato sa langit, yung tinamaan po ng sinabi ko mga una, huwag kayo sa akin magagalit. Alam mo kung bakit? Ayaw kong may maligaw sa inyo. Diba? Baka pagdating ng panahon, matulad ko doon sa isang mayaman. Sumigaw, Abraham, Abraham. Pakisabi naman kay Lazarus na katabi mo. Padala ko ng agwabilina. Dahil dito, walang tubig talaga dito. Diba? Ito ang tanong ko. Ano kaya mangyayari sa atin talaga pagkatapos ng buhay na ito? Totoo kaya may langit? Totoo kaya may impyerno? Paano nyo nalaman? Galing na ba kayo doon? Ha? Tanong ko yun, saan nyo gusto? Sa langit? O sa impyerno? Sino gusto sa langit? Hindi, ako nag-iisip din yan. Sa totoo lang, nag-iisip ako minsan. Sabi ko, ito bang ang sakripisyo kong ito? Talaga bang may langit? Baka naman kakula, no? Pag sinabi ko yun, nahihiya ako sa Diyos. Para pag sinabi sa akin ng Diyos,
Pag sinabi mo yan, parang sinasabi mong walang Diyos. May impyerno o langit o wala, ako'y naniniwalang may Diyos. Yan. Tanong, nasaan ang langit? Nasaan ang impyerno? Ha? Ako alam ko na. Gusto niyo malaman? Sa Sabado. Sa Sabado. Ay, ito pa. Usap kami ni Padre Sarnel, kan, pare niyan talaga. Pagkatapos magmesa niyan, dadaan sa akin. Kukwentuhan kami. Sabi niya, okay yata yung preaching mo ng Eucharist nung Sabado. Sabi niya sa akin, ito kako, may susunod pa dyan. Kung ikaw ay naniniwalang nang ikaw ay makinabang sa komunyon, sumasayo na si Kristo, sumasayo na ang buhay na walang hanggan, bakit ka linggo-linggo nangungumunyon? Iba pa nga dyan, araw-araw. Lalo dito, mga taga-Ambel Mansion. Araw-araw may misa tayo sa malanging araw. Pero pag ako pumupunta dyan sa Tower 1, nakikita ko ang mamukha nila, walang araw. Ano? Ano yung tanong ko? Anong tanong ko? Yun pala dyan. Sabi niya, bakit kailangan ka mangonyom paulit-ulit? Bakit paulit-ulit? Alam niyo kung bakit? Hindi ba narinig natin sinabi ng Espiritu Santo? Sa totoo lang, doon lang sa entablado, tinuro sa akin yun eh. The cause of man's death is food poisoning. God's solution to that food poisoning para may balik ang buhay is food. Spiritual food. Ang laman ni Kristo. The bread from heaven. Amen. So, bakit paulit-ulit ka? At kailangan mo paulit-ulit mga munyon? Bakit? Kasi paulit-ulit ka na food poisoning. Kasi namamatay tayo paulit-ulit na hindi dapat. Don't you know that all the foods we eat is with poison? Yung mga manok, kaya ako nagre-raise ng aking native na manok eh. At saka yung nagtanim na kami ng aming mga halaman doon sa tabi ng bakod. Bakit? Anong pinakakain sa manok? Chemicals. Saan napupunta yon? Sa laman ng manok. Pag kinain mo, saan napupunta? Sa katawan ng tao. Anong pinakakain sa baboy? Feeds. Ano yun? Puro chemicals yun. Diba? So, we poison ourselves. Physically yun, ha? But spiritually, we poison ourselves by sinning. Na hindi dapat. There are sins that leads to death. There are sins that do not lead to death. Well, anyway, one of these days, tinatanong ko si Brother Ray, kako, ibigay mo sa akin yung mga sakramento ng simbahan at aalamin ko sa Biblia kung anong pinag-ugatan yan. For example, ng confession. No? Sabi doon sa James, is any one of you in trouble? He should pray. First prescription in trouble is prayer. Kung kasama man Diyos. Kung hiwalay ka sa Diyos, baliwala ang prayer mo. Pero kasama man Diyos, papaisip sa ng Diyos yung dapat mong gawin. Amen. Okay. Kailan paulit-ulit tayo makinabang sa paulit-ulit tayo. Si Father Sanay ko lang narinig yan, ha? Sabi niya sa kanyang panalangin, Panginoon, wag mo naman tingnan ang aming paulit-ulit na pagkakasala.
kundi ang aming pananampalataya. Kasi kung titingnan ng Diyos yung ating paulit-ulit ng pagkasala, tudas tayo lahat. Ano? Pero ang tinitingnan niya yung ating pananampalataya. Amen. So we walk with God by faith and not by sight. Hindi yung nakikita ng ating mata. Hindi nararamdaman ng ating katawan, kundi ayon sa ating paniniwala. Huwag mong itatawagan yung sakit ng katawan. Ay, nako. Ano ba nangyari? Masakit ang balakang ko. Hindi na ako makakilos. Ano, kakakilos pa ba? Hindi na. Sinabi niya, hindi na si makakilos eh. Yung pananampalataya mo, ang tingnan mo, buhay ka pa. Buhay ka pa. Sabi niya, pagbabago. Even Jesus himself nagkaroon ng transformation, pagbabagong anyo. So, to walk with God, dapat nagbabagong anyo natin. Dati, ang kasama natin sa buhay ay hindi si Jesus. Ano? Demonyo. Bago niyo nakasama si Jesus, bago niyo narinig ang salita ng Diyos, sinong kasama niyo sa bahay? Sino? Maririnig niyo naman yun eh. Kayong tumatawag yan eh. Demonyo ko talaga ito. Demonyo ka rin. So, nag-away, yung masawa, lagi nag-away. Sabi nung babae, demonyo ka talaga. Sabi nung babae, ng lalaki, demonyo ka rin. Sabi ng bata, impyerno palang bahay ito. Purihin na ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay? Okay. Last not but the least. Wala tayong finally ngayon. Ano? Kasi pag finally na, nag-aalisa na sila. Isa-isa na nag-aalis na, no? Ano? Walking with God, walang nauuna. Amen? Sabay-sabay tayo. Amen ba? Habang nandito pa ko sa entablano, kahit hindi ako magsalita, kayo naman nandiyan nakatunganga. Nakakanga. Diba? Ito, may sasabihin ko sa inyo. Ito, pag ginawa nyo, makikita nyo, we are right walking with God. Kaya muna kayo lahat. Kaya muna kayo. Labas niyo yung mga prayer request. Taas kayo ba? Sabi niyo. Pag taas ko sa inyo, ito ang isisigaw niyo 3 ulit, ha? Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos. Ulitin nyo nga. Kasama ko ang Diyos! Kasama ko ang Diyos! Kasama ko ang Diyos! Pag sakay nyo sa jeep, yun sabihin nyo sa mga nakasakay doon. Pag kakoy sa jeep, sa bus naman, tinikitan kayo, sabihin nyo, kasama ko ang Diyos. Tira natin kung matikitan pa kayo. Are you ready? Mamuhay kayong kasama ang Diyos. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos. Ayan. Kasama natin ang Diyos. Mapagpalang oras po, mga brother and sister, pray partner, saan man po kayo naroroon ngayong araw na to. Ayan, ito po ang gawain natin. January 3, 2017. At syempre, ang ating punong lingkod, Brother Mike C. Velarde. At ang gospel po ay ang Mark 9, chapter 9, 42 to 50. At ito po ay ang salt, so ang asin. Ang asin ng sanlibutan. So meron pong verse sa Bible na asin at ilaw. Pero this time, dito sa Mark chapter 9 is salt, no? So sabi po sa Mark 9:49, everyone will be salted with fire. Ayan po yung Mark 9, chapter 9, verse 49. So lahat daw po tayo ay dadaan
sa apoy. Dinadarang yung asin pala, bago maging asin, ibibilad siya ng mga ilang araw. Tapos may proseso po yun para tumigas siya at maging asin. So, ganun pala talaga yun, no? Talagang sinusubok tayo. Sa ayaw at sa gusto natin, dadaan po tayo sa mga pagsubok. At kung doon natin mapapatunayan na kasama natin ang Diyos. Ayan, amen po. At dito po naibahagi din po ng punong lingkod yung mga preacher nabanggit niya sa New York na merong nabuntis. Ayan, so ganun po talaga eh. Tao pa rin kasi sila. Natutukso, nangihina, at nahuhulog pa rin sa temptation. So, syempre, meron tayong omnibus code na sinusunod. Ang punong lingkod na po ang bahala sa kanila. At totoo po yan kasi meron po akong kaibigan na gospel choir. Ayan. So, medyo may mga nalalaman din po tayong mga hindi magandang kwento tungkol sa kanila. Pero, wag po tayong tumingin doon. Kasi, ganoon talaga, ang totoong lingkod ay sinusubok talaga ng mga pagkakataon. So, kasi pag doon tayo tumingin, baka hindi na tayo dumalo. Diba po? Tapos pag kinuwento natin sa iba, baka maging kasiraan pa yun. Kahit saan naman tayo pumunta, sa mga pastor, sa mga pari, sa mga bishop, talagang may mga ganun. Talagang, kasi nga tao pa rin sila. So, kailangan tayo ay laging matibay, matatag sa mga tukso na yan, no? At yung isa pa pala, no, mga pray partners, brothers and sisters, yung kapag may nalalait ng lalait po sa punong lingkod, at ayun po nga, nagkakasakit, at yung kasamaang palad talagang namamatay. So, kasi hindi naman talaga gawain to ng tao. Ito'y gawain ng Diyos. Kasi ang punong lingkod naman, hindi nag-uutos, gumawa kayo ng group dyan, cell group dyan, ng chapter dyan. Kusa pong nagkakaroon ng chapter, at yun po ay sa kalooban na rin ng Panginoon. Kaya, iwasan po natin yung manglait, kahit kanino, kahit saan. Kasi kung anong ginawa natin sa kapwa, ginawa natin sa Diyos. Amen po. At yun ba, napansin ko lang po sa punong lingkod, di ba, nung kinukwento niya po yung preacher na nagkaroon ng kasalanan, parang ano po siya, yung boses niya is galit siya. Pero eventually, nung naikwento niya na nasabi niya na yung galit niya, wala na, hindi na siya galit. So, ganun, yan, ganun. Gayahin po natin ang punong lingkod na pwedeng magalit, pero wag nating patagalin. Mga 3 seconds lang yung galit. Bakit? Kasi gusto niyong pumangit siya. Gusto niyong pumangit ako. Di ba sabi niya? Yan. Yung galit yan, nakakapangit. Kaya ayan. Smile lang tayo. At muli po tayo nag-aanyaya na patuloy po tayo dumalo, makinig, mga ka-pray partners, saman po tayo naroroon. At yan, mahaba na po itong video na to. Kaya loobin ng Diyos na magkita muli tayo sa susunod na video. Stay blessed, ka-pray partners, and see you sa next video.